May napansin ka na ba? May mga lalaking sobrang obvious. Kapag gusto nila ang isang babae, kitang-kita agad. Lagi silang nagchat-chat. Mabilis mag-reply, laging available, laging nagtatanong kung kumusta ang araw niya. At halos bawat interaction nila ay may halatang intention. At dahil doon minsan pagkatapos lamang ng ilang interactions, alam na ng babae kung ano ang gusto ng lalaki. Pero may isang klase rin ng lalaki na iba. Hindi siya cold, hindi rin siya suplado. Hindi siya yung tipong naglalaro ng hard to get, pero somehow, hindi mo siya agad maintindihan. Minsan interested siya, minsan focused siya sa sarili niyang ginagawa. Kapag nag-uusap kayo, engaged siya. Pero hindi niya kailangan na buong araw kayong mag-usap. Kapag may sinabi siyang gusto niya, diretso siya. Pero hindi niya kailangang ipaliwanag ang buong buhay niya para lang mapatunayan kung sino siya. At dito, nagiging interesting ang psychology. Kapag hindi ka madaling basahin, mas maraming tanong ang maaring mabuo sa isip ng isang tao. Interesado ba talaga siya sa akin? Ganito ba talaga siya sa lahat? Bakit parang komportable siya kahit hindi niya makuha ang atensyon ko? Ano ba talaga ang iniisip niya? At minsan, hindi naman dahil sobrang mysterious mo. Ang nangyayari lang, hindi mo ibinibigay agad ang buong sagot. At kapag walang complete answer ang utak, natural itong naghahanap ng pattern. Pero bro, may importanteng distinction tayo dito. Ang pagiging unreadable ay hindi ibig sabihin na dapat kang maging manipulative. Hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-disappear. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maghintay ng eksaktong 3 oras bago mag-reply. At lalong hindi ibig sabihin na kailangan mong gumawa ng jealousy games dahil kapag pilit ang mystery, nagiging obvious din. Ang pag-uusapan natin dito ay something much deeper. Bakit minsan mas nakaka-curious ang isang tao kapag hindi niya agad ma-figure out kung ano ang nararamdaman, iniisip o intention mo, at higit sa lahat, paano mo ito maiintindihan nang hindi nagiging fake, manipulative o emotionally unavailable dahil ang tunay na confidence ay hindi yung marunong kang magpanggap na walang pakialam. Ang tunay na confidence ay yung hindi mo kailangang ipilit na maintindihan ka agad ng ibang tao. At dito natin sisimulan, the psychology of uncertainty. Unang concept na kailangan mong maintindihan ay uncertainty. Kapag alam na alam natin ang isang bagay, kadalasan, hindi na natin ito masyadong iniisip. Simple example, kung alam mong favorite color ng isang tao ay blue, wala ka ng malaking curiosity tungkol doon. Alam mo na ang sagot, pero paano kung hindi mo alam? Blue ba talaga? Black? May particular reason ba? Biglang may space para sa curiosity. Ganito rin minsan gumagana ang human psychology sa social interactions. Kapag nakilala ng isang babae ang lalaki at within a few conversations alam na niya agad ang buong intention nito, mas kaunti ang kailangang i-figure out. Halimbawa, bagong magkakilala kayo. Sa unang araw pa lang sinabi mo na, actually gusto talaga kita. Tapos kinabukasan, buong araw kang nagchat-chat. Good morning. Kumain ka na? Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nag-reply? Tapos kapag hindi siya available, hinahanap mo siya. Hindi naman inherently masama ang pagiging expressive, pero kung lahat ng behavior mo ay predictable at nakasentro sa kanya, mabilis niyang mauunawaan ang dynamic. Ngayon, ibang senaryo. Nag-uusap kayo, interested ka, nakikinig ka, nagtatanong ka, pero may sarili ka ring mundo. May trabaho, may hobbies, may friends, may goals. Kapag busy ka, hindi mo kailangang magpanggap na busy. Kapag available ka, available ka. Kapag gusto mong kausapin siya, kakausapin mo. Pero hindi umiikot ang buong araw mo sa kung nag-reply na ba siya. Dito nagiging interesting ang uncertainty. Hindi niya necessarily iniisip, wow, mysterious guy. Minsan mas simple lang. Interesting. Ano kaya talaga ang personality niya? At iyon ang mas healthy na klase ng curiosity. Hindi mo siya pinipilit na mag-isip. Nagbibigay ka lang ng enough information para makilala ka niya, habang may natural space para sa discovery, parang pelikula. Kung sinabi agad sa first 5 minutes kung paano matatapos ang story, mawawala ang suspense. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong itago ang ending. Kailangan lang may progression. Sa attraction, social interaction, at kahit friendship, may value ang gradual discovery. Kaya kung gusto mong maging mas interesting bilang tao, huwag mong isipin kung paano ka magiging mysterious.
Mas magandang tanong, may sarili ba akong buhay na interesting? Kahit walang ibang taong nagva-validate nito. Dahil kapag meron, hindi mo kailangang magpanggap na unavailable. Natural kang hindi laging available. At malaking difference iyon. Hindi lahat ng attention ay nakaka-attract. Isa pang common misconception. Akala ng maraming lalaki, kapag mas maraming attention ang binigay nila, mas magiging attractive sila. Hindi palagi. Imagine mo may taong nakilala mo online. Every 5 minutes may message. Kapag hindi ka nag-reply, may follow-up. Then, kapag seen, may another message. Kapag sinabi mong busy ka, tatanungin ka kung kailan ka magiging free. At kapag nag-reply ka, immediately may bagong topic. Sa simula, maaring flattering, pero habang tumatagal, maaring maging overwhelming. Bakit? Dahil ang attention ay may value rin kapag may balance. Hindi dahil scarce dapat siya artificially, pero dahil may difference ang attention na pinipili mong ibigay at attention na parang kailangan mong ibigay. Kapag ang isang lalaki ay may sariling priorities, may impression na ang attention niya ay intentional. Hindi siya basta-basta naghahanap ng validation. Halimbawa, nag-uusap kayo at sinabi niyang, may gagawin lang ako, balikan kita mamaya, at talagang bumalik siya. Simple. Walang laro. Walang manipulation. Walang scene zone strategy. May buhay lang siya outside the conversation. Now imagine another situation. Nag-message siya sa'yo ng, uy, busy ka? At ikaw naman ay may ginagawa. Instead na pilitin mong mag-reply, immediately dahil natatakot kang mawalan siya ng interest, tinapos mo muna ang ginagawa mo. Pagkatapos nag-reply ka ng maayos. That's not playing hard to get. That's simply having priorities. At ito ang subtle difference na maraming tao hindi naiintindihan. Ang attraction ay hindi lang tungkol sa kung gaano karaming attention ang binibigay mo. Kasama rin dito ang impression na hindi mo kailangang gamitin ang attention ng ibang tao para maging okay ang sarili mo. Kapag comfortable ka sa sarili mong company, mas natural ang behavior mo. Hindi ka nagmamadali. Hindi mo pinipilit ang conversation. Hindi mo kailangang mag-double text dahil natatakot kang makalimutan. At kapag nagkaroon ng silence, hindi ka agad nagpapanik. Practical example, nag-uusap kayo gabi-gabi. One night, hindi siya nag-initiate. Ang insecure reaction, bakit hindi siya nag-message? May iba na ba? Galit ba siya? May nagawa ba ako? Ang mature reaction, okay, baka busy siya. Then you continue your evening. You work, you exercise, you watch something. You spend time with friends. You sleep. At kung mag-message siya bukas, okay. Kung hindi, okay pa rin. That mindset changes your entire presence. At ironically, ito rin ang maaring magbigay ng impression na mas composed ka. Hindi dahil nagpapanggap kang walang pakialam, kundi dahil hindi mo kinakailangang makuha ang atensyon niya para magkaroon ng magandang araw. The power of incomplete information. Ngayon punta tayo sa mas malalim na part. Psychological tendency ang tao na gustong kumpletuhin ang incomplete information. Kapag may kulang na piece sa isang situation, natural tayong naghahanap ng explanation. At hindi ito exclusive sa babae. Universal human behavior ito. Halimbawa, may friend kang biglang naging tahimik. Hindi mo alam kung bakit. Possible explanations agad. May problema kaya. Galit kaya. Pagod? May nangyari? Kahit wala kang sapat na information, nagsisimula ng gumawa ang utak ng possibilities. Same thing sa social attraction. Kung hindi mo agad ma-figure out ang isang tao, maaring magkaroon ng mental space para sa interpretation. Pero dito kailangan ng malaking warning. Hindi mo dapat gamitin ito para magbigay ng mixed signals. Magkaiba ang mystery at confusion. Mystery. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Confusion. Hindi mo alam kung gusto ka ba niya dahil pabago-bago ang behavior niya. Mystery can be interesting. Confusion can be exhausting. Halimbawa, ngayon sobrang sweet, bukas biglang cold. Next day sobrang interested ulit. Tapos mawawala ng 3 araw. Tapos babalik na parang walang nangyari. Hindi iyon necessarily attractive. Minsan emotional instability lang ang dating. Mas healthy ang isang lalaki na consistent pero hindi overexposed. Consistent siya sa values niya. Consistent siya sa respect. Consistent siya sa communication, pero hindi niya kailangang sabihin ang bawat thought niya every minute.
So kung may isang bagay kang tatandaan sa buong video na ito iyon. Hindi mo kailangang maging mysterious para maging interesting. Sometimes you simply need to stop trying so hard to be understood immediately. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo. Hindi mo kailangang laging available. Hindi mo kailangang patunayan na valuable ka. And you definitely don't need to play mind games. Build your own life. Develop your personality. Have your own standards. Learn to communicate. And be comfortable with the fact that not everyone will understand you immediately. Because the right kind of curiosity doesn't come from confusion. It comes from discovery. At kung may isang babae na curious sa'yo, dahil gusto kanyang mas makilala, let her discover you naturally. One conversation at a time. One experience at a time. One layer at a time. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng psychology and relationship topics, make sure na mag-subscribe ka sa channel. Dahil sa mga susunod nating videos, pag-uusapan pa natin ang mga subtle behaviors, psychological patterns, at social dynamics na madalas hindi napapansin ng karamihan. Hindi para matuto kang mag-manipulate ng tao, kundi para mas maintindihan mo kung bakit ganito kumilos ang mga tao, bakit minsan nagbabago ang attraction, at paano mo rin mas maiintindihan ang sarili mong behavior. Kung may natutunan ka sa video na ito, leave a comment. Discovery, not manipulation. At baka iyon na rin ang magandang reminder sa'yo. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng isang tao. Minsan, mas magandang maging taong may sariling direction, sariling mundo at sariling identity. Because when you're genuinely comfortable being yourself, you don't need to be mysterious. You simply become someone worth discovering.